tagahanga. Pinakamakabuluhang bahagi na raw sa buhay ni Shirley ang kanyang pagiging ina. Wala raw kasing kapantay ang magluwal ng supling na nasa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Pero mas naging espesyal ang ikalawang pagdadalang tao ni Shirley. Naging kakabit-pusod niya kasi ang kambal na supling na sina Jasmine at Janine. Si Janine, malakas siya, pero si Jasmine, noong pinanganak ko siya, mahina siya talaga, tapos yung kamay niya laging nakatikom. Kaya yung dinadahan-dahan ko na binubuklat, gawa ng sabi ko, mamamaho pagka hindi mo Isinilang na may karamdaman ang isa sa kanila, pero kailanman, hindi nag-iba ang turing ni Shirley sa kanya. Hindi na nakapaglakad at natutong makapagsalita si Jasmine. Malaking hamon para sa inang si Shirley na maibigay sa kanya ang normal na buhay tulad ng iba. Pero kailanman, hindi naging pasanin si Jasmine at ang 3 pa niyang mga supling. Nagbago lang ang buhay nila nang iwan siya ng dati niyang asawa. Mahirap. Kasi grade 2 pa lang yung bunso ko noon. Kami na lang mag-iina. Yung sa mga kapatid ko, sumusuporta din sila. Mame, paano si Ate Nene? Ate, bakit? Ate! Oy, bakit ate? Ha? Oh, behave ka ate, Sila, may bisita tayo. Anak ko, Wing ka, batiin mo sila, anak. Batiin mo! Oy! Hello! Minsan sigaw yan ng sigaw, kailangan puntahan mo at gawa ng pagkahindi. Nako, mahirap yan pagka nagwala. Noon, nung maliit pa, talagang minsan pinapatuwa kasi siyempre pagod ka ng lahat na tapos siya pa. Pinapatulang ko yung toyo niya. Madalas ding nasa higaan lang ang dalaga, kaya siguro wala rin siyang naging malapit na mga kaibigan. Bukod sa kanyang ina, madalas din kasama ni Jasmine ang mga alaga nilang pusa sa bahay. Wala, dito lang siya, ganyan. Kaya ang ginagawa niya pagka nilalagay ko sa music yung radyo na, nakailang radyo na nga yan at minsan napapakailaman niya yung antena, sira. Pero bukod sa mga alagang pusa, may isa pa raw naging paborito, si Jasmine. Tuwing nakikinig daw kasi siya ng radyo, napapansin ni Shirley na umaabot tenga ang ngiti ng kanyang anak. Beautiful girl, wherever you are. Kaya naman pala, Anya, ang Asian pop superstar na si Christian Bautista pala ang kumakanta. Minsan nga, kumakanta si Christian ng Beautiful Girl, tapos sinasabayan niya, naghaham siya talaga, tapos yung may bago yung radyo ba, ay yung baterya, nilakasan niya todo-todo. Sabi ko, anak, ano ba yan? Sinasabayan mo na nga, nakatodo pa yung radyo mo. Wala naman silang TV set sa bahay, kaya para maipakilala sa anak ang iniidolong mga awit, ginugupit ni Shirley ang mga pahina ng dyaryo na may larawan ni Christian. Sa kanya ipinapakita ang mga ito kay Jasmine. Sabi ko, anak, eto Christian, eto ang tuwan-tuwa siya. Minsan, meron siyang word na talagang nabibigkas niya sa sobrang katuwa. Ina ka rin. Wala na nga raw magulang ang makatitiis sa kanyang anak, pero alam ni Shirley na may mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Kaya nagbabakasakali siyang marinig ang kanyang mga dasal na magkaroon ng pagkakataon si Jasmine na makilala ang taong labis niyang hinahangaan. Anong gagawin mo pagka nakita mo si Christian? Sabi ganun, ninenervyos daw siya, pero sabi niya, i-embrace daw niya. Sabi ko ganun anak, talagang gusto mo siya makita. Sabi niya gano'n.
Wala muna kaming maipapangako sa inyo, Shirley, kundi ang mapalitan ng bago ang mga luma at halos sira ng mga litrato ni Christian Bautista na ginupit nyo pa raw sa mga dyaryo. Kaya, palitan mo to doon. Punta kayo doon. Sabi mo kunin yung bagong picture. Ha? May mga picture na na? O, sorry. Sa balitang yun pa lang, parang silang mag-ina na ang pinakamasasayang tao sa buong mundo nung araw na yun. Aba, teka lang. Mukhang natagalan ang staff namin ah. Nasa na kaya siya? Hello! Hello, Asmin. Ako si Christian. Walang picture so ako na lang. Mismo. Ay, dumating. Ano ba yan? Ito may flowers kami. Flowers? Hati na lang kayo. Ito ko doon nalagay. Ito muna. Kaya nanay, di ba? Tapos, meron kami unan. Ano yung mukha ko? Okay na ba ito, Nay? Okay na na? Ay, nanay, alam mo. Asmin, oh. Ito pa, Nay, mag-share na lang kayo. Yun na marahil ang isa sa mga pinaka-nakaaantig na tagpong nasaksihan namin. Doon lamang naunawaan ni Shirley na sulit ang 25 taong paghihintay para masilayan ang kakaibang saya ni Hasmin noong mga sandaling yun. Ano yung mukha ko? Kaya pwede mo siya gusot-gusutin ang gusto mo kasi hindi siya magugusot. Yan. Masaya ka? Masaya ka ngayon? Si Christiana mismo ang may bitbit ng iba't ibang mga pasalubong para sa mag-ina. Pa. Ako, ang dami-dami, anak. Yes. Mag-thank you ka, anak. Ayan na. Tama na. Ang wish ko lang po ay bibigay po itong munting regalo sa inyo. Ay, thank you po. At may pambibigyan ng diaper naman. Hanggang sa pagtanda na niya siguro. Ay. Alam ko, masaya siya. Kasi lalo na, alam mo yung pagka yan tinotoyo. Pagka, sabi ko nga, anak, pagkasama na lang tayo. Hanggang ano. Kaya po, lagi kayong huwag mawala ng pag-asa. At andito po kami para tumulong sa inyo. Hindi maikukubli ng karamdaman ni Hasmin ang naramdaman niyang saya nang makaharap niya si Christian. Kahit hirap sa pagpigkas ng mga salita, mababakas kay Hasmin ang pasasalamat dahil napagbigyan siyang mabisita ng nag-iisa niyang. Mabibigla ka rin ba kung ang isang simpleng panayam may sorpresang nakaabang? Nilapitan ng mga kapuso correspondent na sina Lars Santiago at Katati Bayan ang mga ikangay updated sa showbiz happenings. Pero hindi basta-basta ang mga kasama nilang cameraman, ha? Si Tito Lar, bit-bit sa mga interview ang kapuso hunk na si Alger Abrenica. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa lungsod ng Maynila para alamin ang pulso ng mga kabataan tungkol kay Alger Abrenica at sa mga nangyayari sa buhay ng Kapuso Hang. Kabady naman ni Katati Bayan ang kapuso heartthrob at leading man na si Mike Tan. Mga kapuso, ano kaya magiging reaksyon ng aming mga tatanungin tungkol sa kapuso heartthrob na si Mike Tan? Pero nilagyan namin ng twist ang mga susunod na eksena. Hindi kasi makikilala ng mga may interview ni na Tito Lar at Kata kung sino ang totoong may hawak ng camera. Sina Alger at Mike kasi magdi-disguise o itatago ang totoong pagkakakilanlan. Sumalang na ang team ni Mike Tan sa ambush interview. Ay, doon mo si Mike Tan. Pero mas gusto ko si Alger. Bakit naman? Pero pareho silang po. Pareho. Si Mike Tan naman. Ano masabi mo kay Mike Tan? Okay din siya. Magaling na siya. Parang parang medyo bag. Okay naman. Magaling. May narinig ka ba masungit ka in person? Naku, yun na! Snabero. Snabero? Bakit daw? Baka dahil pogi siya. May gusto mo bang mensahe kay Mike Tan? Dapat medyo, huwag tayo masungit yan. Bakit? Bakit hindi mo sungit? Kasi
lumalabas siya sa TV industry, dapat sa showbiz industry, dapat love niya rin yung mga fans niya. Eh, para na yan. Sa harap mo pala si Mike Tan. Ayaw ka na! Ikaw na! Pogi-pogi. Kung na meron pa? Hindi. Nang naka-face-to-face na nila si Mike, biglang nagbago ang ihip ng hangin para silang mga naging instant fan. Panuwali naman si Chismis na. Sabi niya si ano? Si Alfred daw eh. Paano ba yan? Bago po ang lahat, maraming salamat. Advance happy Valentine's. Kasi di ba, Rumorolyo na rin ang camera ni Aljur. Aljur Abrenica. Alam ko lang kay Aljur, gwapo eh. Gwapo lang. Maring artista po. Yung kausapin mo nga si Aljur. Ayun, Kuya Aljur, kung ano man po yung mga binabato sa inyo ng mga haters nyo, huwag nyo pong pansinin kasi mas marami nagmamahal sa inyo. Sabi ng cameraman, salamat po. Ang kaharap nyo kasi, si Aljur mismo. Hello po. Balik naman tayo kay Kata. Nakausap naman niya ang mga tagahanga ni Mike nung nagsisimula pa lang siyang mag-artista. Dati po, sinusubaybay ako siya sa Starstruck. Pero nung, parang... Ano masasabi mo sa mga leading men natin? Mas bagay si Luis kay Aljur. Mas feel ko siya kay Aljur. Kasi parang mature masyado si Mike para kay Luis. Kung makapag-testimonial naman ang isang tagahanga ni Mike, wagas. Yung mga points of improvement at yung message mo rin sa kanya as a whole. Yung kailangan i-improve pa yung acting and siguro sa personality kailangan magkaroon pa ng konting appeal or angas para mas makilala siya. Kailangan may gawin siyang bago or... Oh, may mensahe ka kay Mike na nasa harap mo. Hindi ka ba nagulat? Naku Kata, mukhang may kinikilig. Alam mo, Mike, mas maganda. Pero in fairness, sinabi niya, mas mahusay ka daw. Kaya mo yung nainig. Si Tito Lar naman, may maintrigang tanong. Paano pag iniintriga siya? Ano niya tungkol sa yung nalilink siya kay Luis? Well, kay Kuya Aljur, move on na lang, Kuya. And God bless you. E paano kung malaman nilang narinig ni Aljur ang mga sinabi nila ng live na live? Ay! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Pwede po pa paano ba? sige ba? Sure ka. Pati na nga mga barako, updated tungkol kay Mike. Nakita mo na ba siya in person o sa mga mall show? Hindi pa eh, pero sa TV, alam ko naman na guwapo siya. Nakakabating ba si Mike? Joke. May mensahe ba kayo kay Mike? Just in case na umabot sa kanya yung mensahe. Sana makita namin ka sa personal. Dito niyo sabihin. Kaya naman, gusto mo ba? Kung minsan, mahirap na nga raw sabihin ang harapan ang nararamdaman. Pero minsan, mas masarap mapakinggan ang mga kwento at komento ng walang harang o pag-aalinlangan. Yun kasi ang totoo at walang anumang itinatago. Hanggang sa muli mga